Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan natin ngayon ito. Si Attorney Trixie naghahanap na ng benteng bigas. Sabi niya nga po rito ay, Wala pang nasaan na 2 taon ang ng pangako? administrasyon. Maaga pa lang nakalimutan na lahat ng pangako. Ano Wala yon? pang Ano yun? 2 taon ng administrasyon. Maaga pa lang nakalimutan na lahat ng pangako. Wow. Hindi ba yung pagkain? Tanong ko lang po mga kababayan, nakalimutan nga ba? Pangako yun? Hindi ba yung murang bigas pangako yun? Hindi ba sinabi aayusin? Kuryente, tubig, internet. Di ba pinangako lahat yun? Nasaan na yung pangako? Biglang naghanap ng pangako si Attorney Trixie. Ayun, narinig niyo, 'di ba yung ganon, yung anong tawag doon, yung nagbubuyo, yung sinungaling. Yan. Ganyan nila ginagatungan ang para mag-alab ang galit ng mga tao diyan sa gobyerno, laban sa gobyerno natin. Mga ganyan, may mga sulsul sila, mga chiwari-wari-wap. Yan. Oh, ngayon eto na si Attorney Trixie. Hindi kasi dati yung 20 pesos na bigas, yung murang bigas, ina-explain niya ng maigi, hindi naman ito isang mapangako ng ating presidente. It was not a promise. Ang galing pa ng paliwanag yun. It was not a promise, but an tawag dyan, yung parang pangarap, an aspiration of the president. Yes, chanting. Yun, thank you, Igig. Sino yan? Si May Gigi. Okay, thank you. Sabi ni Agnes, hello, Attorney Trixie. Hindi na nga ako si Presidente Marcos na benting bigas. Isang pangarap po, aspiration po. Ayan, halahay na ko, ayoko sa NPA lifestyle na kayo. O, di ba? Ganun nagawa nila. O. Si Trixie, ambisyoso, pero tiwali rin ang bituka. Kaya nga, di ba, na ano lagi ng Supreme Court. At ngayon, only suspended. Twice suspended, di ba? Hmm. Then, kaya ganyan ang ginagawa. Wala na siyang magandang reputasyon sa law profession. Tama. No? Alam niyo naman pag DDS, kahit sa fake news, kumakapit. Kung walang fake news, gagawa ng fake news. Sumakay na rin po no? Sumakay na rin, gaya ng Atty. Vic Rodriguez. Ampalaya na rin. Sabi ng Pangulo natin, at ito ang naaalala ko, sabi ng Pangulo natin, nakakaintindi siya sa mga taong naging biktima ng kawalan ng hustisya. Yung dating biktima, nang bibiktima na ngayon. O sige, anong injustice ang ginawa ni BBM? Alam niyo kung sino ho tinutukoy niya rito na ng injustice? Kay Kibuloy. So injustice daw po ang ginagawa ni BBM kay Kibuloy. Bakit? Dahil hindi inuutusan ang Senado na itigil ang investigasyon? Dahil hindi binibigyan ng absolute immunity? O tipong ganon? Ay nako, sa Attorney Trixie. Dapat talaga ito tsaka si Harry Roque. Dalawa to talaga dinidisbar. Di ba? Nasa na yung pangako ng hustisya? Hustisya! O, di ba? Meron na, andyan na yung chanting. Mga old tweets niyo po nag-research Ito dati nung Change of Mind. about Yes, of course. some of the Marcoses. Ano po ba, nagbago po bang isip niya? Have you talked to it about President? Actually, we've talked about it. As you know, I'm a blogger, and we have talked about it extensively on the blog. As you know, we have conducted, in fact, several lives about it, and I've told my story about how and when I changed my mind about it. Kasi anti-Marcos siya eh. Yan, anti-Marcos siya eh. So, tapos, yung mga alagad to ni Atty. Vic Rodriguez, nako, eto na. Ito naman kasi si Atty. Vic Rodriguez, ba't naman kasi namumulot ng mga DDS? Na okay lang sana yung DDS eh, pero hindi anti-Marcos. Pero ang pinulot niya, mga anti-Marcos. O ano nangyari? 'Di ba? Ngayon tuloy,
Nahawaan na siya ng pagiging ampalaya. That's it. It's pretty much it. I'm sure you can see them. You changed your mind about it. Yes, of course. Aren't people entitled to change their minds? I think we are, di ba? I think that evolution is a natural thing, even among our consciousness. Iba ba talaga ang may funding ng China? Tumatanda. Malakas ang loob magsinungaling. Oh. Diba? Very, very, very frustrating. Isa sa hinahangaan ko rin po dati, etong si Attorney Trixie. Kaya lang, dahil lamang ba kila Duterte, dahil lamang ba kay Kibuloy, di ba? Hindi nga niya ma-discuss ano ba yung facts of the case, ano ba talaga yung naging problema, yung akusasyon, di ba? Ano ba yung dapat na gawin? Bakit hindi niya gawing ipaliwanag yan? Well, alam niyo, ang sagot doon napakasimple lang eh. Kaya ayaw niya hong ipaliwanag yan kasi nga, mapapahiya lang sila eh. 'Di ba? Ang ending lang din naman kasi doon, kakailanganin niyang sabihin, harapin na lamang ang investigasyon kasi meron namang karapatan ang Senado na magsagawa ng mga investigasyon. 'Di ba? 'Yun naman ang ending talaga diyan. Oh, hindi niya lang kayang sabihin kasi alam niyo na mapapahiya rin siya. Tsaka ito, bakit maalala ko lang 'to, bakit nung presidente si dating Pangulong Duterte, hindi niya hinahanap itong ipinangako. Ito po talaga maliwanag ng mga pinangako. Oh, katulad ng end ng contractualization. Oh, ako naman, di naman ako pabor na alisin ang contractualization. Sa asal ba naman mga Pilipinong manggagawa eh, 'di ba? Diyos ko, mafu-frustrate ka naman. Kapag ka regular na, wala na, tamad na. Oh. Sa akin lang, dapat may mga karampatang mga benepisyo na maayos. Ito pa, end crime in 3 to 6 months. Oh, hindi ba't nabudol din tayo rito? Oh, end drugs in 3 to 6 months. So, ano nangyari? Namatay lang. Yun nga, meron nga isang sinasabi dyan na, merong isang revelation din dyan etong si Katunying eh. Pakinggan nyo ha, tungkol dyan sa end drugs na yan in 3 to 6 months. Eto. Kasi yung drugs, pasensya na kayo. Hindi ako masyadong palo dun eh. Yung campaign against illegal drugs, tama yun. Pero ako kasi may mga personal akong kakilalang mga otoridad ng pulis eh. Na hindi ko naman kayang sabihin sa inyo dahil nagsinabi nila in confidence na napipilitan silang magtumba ng mga tao para lang merong accomplishment. Hindi po ako masyadong sang-ayon doon. Bagamat gusto ko na tutukan yung illegal drugs, pero hindi sa ganung paraan. Di ba? Ang liwanag eh. Anong sabi niya? May makilala akong mga pulis na napipilitan sila na magtumba para mayroong achievement. Di ba? Kakilalang mga otoridad ng pulis eh. Na hindi ko naman kayang sabihin sa inyo dahil nagsinabi nila in confidence na napipilitan silang magtumba ng mga tao para lang merong accomplishment. Hindi po ako masyadong sang-ayon doon. Diba? O ngayon, eto. Kamusta? O, etong jet ski sa West Philippine Sea. So, ito maliwanag naman na to eh. Sinabi na niya na joke lang naman niya yan. Yung end corruption, dropped 115. Doon tayo sa World Corruption Index. Okay? Ano pa? Lumala pa tayo. And political dynasty. Nako, sa mga Pilipinas, lalo kung nag-federalism tayo, nako. Baka kapag ka nagkaroon ng federalismo rito na sinusulong nila, next noon is monarchical naman. Para sa political dynasty. Di ba? Maglalagay na sila ng mga trono nila, ng mga korona nila. Yan, and then ito. And then Mindanao Railway, ito. Ang aga-aga, hindi na sila iniintindi ng China. Pero bakit pinalipas ang ilang taon? 'Di ba? Asa ng asa pa rin hanggang ilang linggo na lang bago bumaba sa pwesto. Oh. Bakit hindi nila hinanapan ng ibang supplier, ng ibang contractor? Ang Korea, ang Germany, ang dami ho palang pwede noon
Ang dami pala nun na nag-express ng intensyon nila na gawin yang Mindanao Railways. Pero bakit hindi nila inasikaso? Attorney Trixie, bakit hindi mo rin, 'di ba, binasag diyan si dating Pangulong Duterte? O yung end insurgency in 2018, okay, hindi nyo rin naman naubos. Pero good job, nabuo ang NTF-ELCAC, 'di ba? Nagbigay ng maraming mga pagkakataon, nakapagligtas ng buhay ng mga rebelde. Pero pinagkakitaan din naman ng SMNI. Reduce price of rice to 15 pesos. Wala rin, 'di ba? Yun ang pangako lang na o pangarap lang din na mapababa ang presyo nito o mabawasan ang presyo ng kada kilo ng bigas noong 2019 ng up to 7 pesos. Hindi rin naman nangyari. Distribute Coco Levy funds, stop mining. Di ba hindi rin, lalo na sa Mindanao pa. O ano nangyari? O bagamat merong mga napa-stop na mga mining company, pero wala rin eh. Kasi napa-stop po yung mga mining company. Maalala ko lang, noong ang secretary na hindi inaprubahan, ito pong si Lopez, di ba? Oh, maraming pina-stop yun. Pinagpi-penalty nila. Pero ano nangyari? Inapprove din nila kalaunan nung wala na si Lopez. Judicial reforms in 2017, solve traffic problem in 100 days, and poverty in 2018. Wow. Economic power in Asia, freedom of information, OFWs can come home. 'Di ba? Wala eh. Kaya nga wala, tingin ko kaya rin siya sinipa na doon sa karambola eh kasi parang nambobola na lang doon. Nakakapanghinayang lang, 'di ba? Mainam pa sana kung si Attorney Trixie nag-ano na lang, nagpaka-neutral na lang kumbaga. Mas mainam pa. Yung tipong ano, papaliwanag niya kung ano yung mga nangyayari, 'di ba? Ano yung dapat at hindi dapat. Mas mainam pa yung ganun eh. Bakit? Because ang mga presidente ng Pilipinas, mga politiko natin, they come and go. Papalit-palit lang 'yan. Pero yung mga tao na merong critical may critical minds, 'di ba? Kailangan ng taong bayan 'yan para sa paglilinaw ng mga pinapalabo na mga usapin ng lipunan. Mm, sayang. Anong mahihita niya diyan? Eh baka nga may nahihita naman diyan kikibuloy sa pagtayo-tayo sa entablado at pangungumbinsi sa mga Pilipino na nasaan na ang mga pangako. Very frustrating sa totoo lang. Etong si Attorney Trixie na ngayon sumawsaw na rin, 'di ba? O baka naman kasi po, ito lang, tayo naman tanong lang naman ito. Dahil nga naman ang isinisigaw ni Ka Eric kanina eh let Sara lead, 'di ba? Yan sinisigaw niya diyan. Eh baka naman kasi kapag nag-lead na si Sara in their dreams na mangyari, 'di ba? Inaasahan niya siguro magiging ano pa rin siya, PCO secretary. Ano sa tingin niyo? Kasi nakakaano, bigla-bigla ito na yung kanyang panawagan eh. Oh. Alam ko na talagang alaga na rin naman po ito ng China, si Attorney Trixie. Yung mga nagsipunta doon sa China, ay nako, hindi pupunta yung mga yan at magsisemi-seminar doon ng 2 weeks for nothing. Tapos pagbalik dito, dala nila ang narrative ng China. Oh, kalokohan. Wala, very frustrating. Sayang lang si Attorney Trixie.